what a beautiful, beautiful sight to see na makita itong ating mga aspirants sa ating industriya na ito. So, ladies and gents, it's time for our much-awaited Q&A session. Members of the press, this is your opportunity to ask the questions sa ating mga judges and of course finalists about their experiences and insights into the show. Paalala lamang po to keep your questions relevant and related to the show, okay? Strictly avoid sensitive and personal questions po. Please remain respectful. Only show-related questions ang ating i-entertain. Okay, let us begin with, from Random Republica, Miss Kate Agahar. Hi, Miss Kate. Hi, thanks CJ. Good afternoon po. For the judges, question lang po, can you take us kung ano yung nangyayari behind the scenes before you reach the final 8? Gaano po kadali o kahirap ma-determine yung final 8? Hello, ayan. Mahirap siya in a way na magkakaiba kami ng perspektibo sa maraming sitwasyon. I believe yung judges na kinuha nitong Viva's Next Big Star kasi iba't ibang point of view. Meron tayong veteran from silent film era level. Daming decades sa industry, di ba? Tapos si Miss Christine talaga na star talaga, di ba? And ako, I guess, kinuha ako ni Boss Vic dito kasi I also manage artists pero mas dito na sa mga Gen Z tsaka Gen Alpha. So, di ba, iba-ibang perspektibo na nagka-clash o na sa isang positibong paraan. Kasi nakikita namin yung iba't ibang perspektibo. And then, may mga instances na talagang hindi naman nag-aaway pero talagang, di ba, meron talaga siyang ina-assert na gusto niya, ako din meron. Pero at the end of the day, syempre kailangan namin pumili. May mga instances na nagvo-vote na lang talaga kasi hindi magka-agree. So ganun yung ginagawa namin para ma-determine itong top 8. Out from, ilan nga yung pinanggalingan nila? 50, ayun. For clarification po, isa lang ba ang mananalo? Isang babae at isang lalaki? I believe isa lang. Isa Kaya lang hindi rin talaga. kami, kung makita nyo, di ba, parang 3 boys, 5 girls. Kasi hindi siya yung parang starstruck na isang female and male. Isa lang talaga. Thank you po. And for the finalists, kahit isa lang sa inyo, pakwento naman yung kumusta yung dynamics ngayon na magkakalaban kayo for the title and darating nyo na tong final year. Ayan, let's have Mina to answer the question, please. Hello po. Hello po. Hello, yes. I believe it's very challenging po, especially very tight po yung competition. Pero as much as possible po kasi we don't see this as a competition na po anymore. Kasi we feel like we're family. Ayun po. Kaya we feel very close to each other. Yes po, nasa competition po kami right now, pero na-enjoy po kasi namin eh. Kaya it's really fun while also challenging. Congratulations, Sis Early. Thank you. Very good. Thank you so much, Ms. Kate Adhar. Up next, we have a TikTok content creator. Hello, Patrick Fresno. It's your turn to ask a question, please. Hello po, good afternoon. Ang tanong ko lang is, since reality TV show ito and isa ang mananalo sa inyo, ready na ba kayo to reap the benefits and also the bashing that comes with it? Ayun lang. Thank you. Okay, I think Mish can answer. You want to answer the question, Mish? Okay, there you go. For me po, I think there are many of us here that are just starting in this industry. So things like yung bashers, yung mga benefits, it's all still new to us. And I believe that we are strong enough. This challenge, this opportunity that was given to us is something that we can learn from and we can grow with. And we can learn here how to deal with those and how to grow with those. Ayun lang po. Thank you. Beautifully said. Maraming salamat, Patrick. And of course, Mish, thank you. Next, let's have from TikTok, People's Journal and PSN, Tita Aster Amoyo. Hi, Tita Aster. Ako na pala yun. Sa dalawang director, Direct Mark and of course Direct Jason.
through the years, ang dami yun ng mga talents, or ang dami ng talents na dumaan sa mga kamay nyo, sa mga mata nyo. So, how were you able to single out itong 8 out of how many auditionees or dumaan sa inyo bago sila naging 8 and eventually makapili kayo ng top 1? Good afternoon ulit. Bago ko sagutin yan, kakibat lang, dun sa sinabi ni Jason, I think isa sa malaking mahalaga sa prosesong ito ay ang pagkilala sa pangarap ng mga baguhan. It's very, even if we have differing opinions, it was very important sa aming tatlo na ma-recognize yung halaga ng pangarap ng mga bata. Kasi ang isa sa pinoint out namin nung simula, tulad nila, nung nag-uumpisa kami, it all begins with a dream. Tapos yung dream, tratrabahuhin mo. Lahat kami sumali sa contest eh. Si Christine, nag-Starstruck. Si Director Jason Paul, sumali sa mga short film festivals. Ako rin, sumali ako sa mga short film festivals. Kasi kailangan ng pangarap ng may isang makakapitan. At pag kumapit ka, eh yun ang magiging katotohanan mo hanggang sa susunod na baitang. So, malaking bagay yun, na kinikilala yun. And dahil veterano na ako sa industriya, higit pa doon, kinikilala ko ang halaga ng mga baguhan. I think it's very, very important to see fresh perspectives, fresh blood, fresh faces, ibang bagong atake, mga bagong mukha. Kasi kailangan ng mga mukhang kakapitan dahil ang kahulugan ng star has already evolved. Mula nung bata ako, ng panahon ni Nora Vilma, nag-evolve na siya eh. So panahon ni na Judy Ann, ni na Angel, ni na Marian, nag-evolve na siya. So, tulad nung dati, walang nakakapag-define kung anong ibig sabihin ng... Nawala talaga yun. Wala ko. Okay lang po. Malakas boses ko. Malakas naman boses yun. Malakas ang boses ko. Okay, good. So, hindi ko alam, tulad ng dati, wala naman talagang nakakapag-define ng what it takes to be a star. There is just something, di ba? Yung, remember, ang contest, search for Viva's next big star. Hindi siya search for Viva's next best actor or best actress. So, star, may ning-ning. Minsan, sa umpisa, yung ning-ning nagtatago. Tapos, nararamdaman lang. Nararamdaman namin yun eh. Tapos, minsan, kailangan lang ng konting kibot, galaw ng konting buhok, pagbabago ng ayos, then lumalabas siya. Napapansin nyo yung mga nagsisimula dati, nung hindi pa sila artista, ito itsura nila. Pagtapos ng isang pelikula, nag-iiba itsura nila. Sila pa rin yun, pero merong brilyo. Padagdag ng padagdag ang brilyo nila. At yung brilyong yun, hindi naman yun bago. Nasa loob yun eh, na tinutulungan nating lumabas. Ngayon mahalaga, sorry mahaba kasi in fairness to them, gusto ko silang reassure na totoo, isa ang mananalo, pero malaking bagay na nandito silang 8 kasi ibig sabihin, nakasampa na sila. Ang kailangan lang ay pagkakataon eh. Ang kailangan pagkakataon. Tapos ang huhusga, hindi naman kami, ang huhusga ay yung makakapanood sa kanila at yung susubaybay sa kanila. Ano ang hanap nila? Hindi namin alam kung ano ang hinahanap ngayon, pero ang sigurado ko, ano man ang hinahanap o hahanapin ng mga susubaybay sa kanila, narito sa isa o sa kanilang lahat. Kaya gusto kong sabihin sa kanila na malaking hakbang itong naganap sa inyo. And for that, I think you should welcome this opportunity and be very grateful already. Because naniniwala ako sa dream big, pray hard, and then work harder, then destiny will come.
ano yan eh, may mangyayari at mangyayari, makoronahan man kayo o hindi. Thank you, Direk, and Direk Jason. Ano nga po yung tanong kasi ang haba? Hindi, let's say, marami silang nag-audition. I suppose 100 or over hundreds, and then down to top 50, 30, tapos ngayon top 8 na lang. So, ano ang naging siguro criteria nyo? Kasi sanay na kayo tumingin sa isang raw talent na ito may potential. Siyempre, for them to be able to go this far. Yung sa akin siguro, since hindi pa naman ako ganun katagal sa industry compared to my fellow judges here, basihan ko talaga is yung craft. Kung napanood nyo na yung series, siguro ako yung pinaka masungit sa pagbibigay ng evaluation. Kasi, for example, sa mga artists na minamanage ko, pinakaayaw ko kasi yung nandyan yung opportunity and then sinasayang mo pa by not being hardworking, by not honing your craft. Kumbaga, para sa akin kasi, sa generation ngayon, sobrang dami na nag-aagawan sa napakamaliit na pie ng showbiz. So, all the more na hindi ka pwedeng puputyo-putyo sa craft mo. So ako, aside from syempre yung sinabi ni Direct Mac na brilyo, or yung X Factor, ako, yun ang pinaka mahalaga or isa sa mga pinakamahalagang criteria na tinitignan ko. Kasi, di ba, sabihin na natin beginners pa lang sila. Kaso ano rin po ang haba din ng panahon in between ng mga challenges, ng mga taping days. What are you doing kapag hindi tayo nag-shoot? Do you work on yourself para mas mag-grow ka and mas mag-develop ka? Kasi kung parang umaandar lang yung kumbaga parang nagtatrabaho ka lang kapag may shooting, pero kapag hindi na, wala, bakasyon lang, papatay-patay lang. Ako, medyo off sa akin yun. So gusto kong i-reward din yung hard work kasi sa panahon ngayon, for example, sa social media, ang daming mga aspiring stars, yung iba nga hindi man aspiring stars pero sikat na agad, di ba? Hard work will really be a standout characteristic na meron. Thank you, Direk, and of course kay Tin. Nanggaling ka rin sa isang reality show. So, this time, nag-iba na. Ikaw nang namimili or isa ka sa namili. Paano mo sila paano mo sila pinili ayon sa kagustuhan mo? Yung nakikita mo sa kanilang talent? Well, first po, given na syempre physical, pero beyond that, kailangan sila po yung magbigay sa amin kung anong meron sila. So, based on what they're giving to us, dun po kami nag-evaluate. So, yun po. Okay, thank you. Sa walo naman, this is my last question. Common question na lang sa inyong lahat. Ano sa palagay nyo ang meron kayo na naniniwala kayo sa sarili nyo na kayo ang magiging Viva's next star? And for the people to vote for you. Okay, yeah, see who can answer the question? Let's have Calvin. Ayan. Can I hear the question again po? Sorry. Short na lang. Ano sa palagay nyo ang talent meron kayo for you to be able to convince all the voters out there na kayo ang tanghaling Viva's Big Star? Actually po, siguro tingin ko hindi po talent. Kasi may iba-iba po kaming talent. Siguro po yung characteristic ko as a person. I remain consistent po sa pag-aaral ng acting. Yung pagiging humble, isa rin po yun. And yung hindi ka matitigil, never stop learning. Ayun din po, isa rin po yun. Yun po. Yeah, maybe we can get a short answer from everyone. Sige, great. Let's get to you. Same din po sa sinabi po ni Calvin na
may iba't iba din po kaming talents po. Siguro sa personality na lang din po sa akin is yung pagiging positive ko po. Like, kahit ilang auditions na po yung napagdaanan din po, and sa mga auditions mo na yun is hindi po napapalad. Pero I stayed positive po kasi naniniwala po ako na kahit anong problema man po or kahit ano pong steps po yung napagdaanan po natin, huwag po natin kakalimutan na maging positive pa rin po palagi kasi masarap labanan po, masarap labanan at masaya lumaban sa buhay po ng masaya ka po at ini-enjoy niyo po yung buhay niyo po. Kaya, be positive guys. Thank you po. Lucy? For me po, lahat po kami deserve po maging next big star kasi lahat po kami may desidido po sa ginagawa po namin, and sa kada challenges po na ibigay sa amin, talagang pinopor po namin yung buong sarili po namin dito. Talagang pinapractice po namin lagi yung lines namin kung may scripts po. Tsaka we stayed positive and happy po. Yun po. Amy? Akin po siguro po yung pagiging matatag ko po. Na kahit madami pong challenges, kahit na nahihirapan po and medyo hindi pa po ako kontento sa kakayahan ko po. Pero nagpapakatatag po ako para po mas lalo pa po akong humusay dito sa industry. Thank you. Guji? Hello po. So, we all came here po to pursue our dreams, and for us po here, it's not just anything, it's everything for us. So, una pa lang po kami pumunta dito, marami na po kami sinacrifice for this, and we're all very hardworking po. Ang dami po namin ginawa para lang po makaabot po dito sa top 8. And lahat po kami talaga may star factor for me, and lahat po kami talaga may potential. And I think it's all about po na mapakita po namin yung highest potential po talaga. And yeah, yun po. Thank you. Nina? Hello po. Naniniwala po kasi ako na lahat po kami may natatanging talento, yung sinasabi po natin na star factor po. Pero I believe po, what makes me stand out as a candidate of top 8, Viva's Next Big Star, is not my face alone or my talent, but also my story and why I came here today. Ayun po. Salamat. Nish? For me po, kasi when I first joined this competition, I was really shocked to see a lot of people that were as passionate as me, that were really giving their hearts for this to work and for them to work in this industry. And we all shine in our own ways, and I believe that it's up to all of you people that whoever here resonates with you the most, whoever represents you, whoever you can live your life through them, I think that's who you should choose, because I think whoever you really like, whoever you think shines the most for you, that's who you vote for. Beautifully said. Let's have Miguel as the last one. Part yan ng challenges, guys. Kung paano nyo mapaabot kay Miguel yung microphone. Yes, Miguel. Ayun po, so bago po ang lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Sa akin naman po, hindi ko lang po siya pinangarap nung bata pala ako. Kundi, mahal ko po kung anong ginagawa ko. And for me, I think that's what makes me different from all. And ay, hindi naman guys, kasi alam ko may different talents po kami, may different aura po kami. Pero ayun po, what makes me different po is ako po, hindi ko lang siya pinangarap nung bata pa ako, kundi mahal na mahal ko po kung anong ginagawa ko, and masaya po ako sa ginagawa ko. Yun lang po at maraming salamat. There we go. Palakpakan naman natin ang mga sagot ng ating top 8 sa Viva's Next Big Star. Thank you so much, Tita Aster, for asking the question. Next, let's move on. We have from Pelikula Mania, Naz Tabares. Hello, para sa ating 8 finalists. Medyo matagal na rin kayo nagkakasama, no? So magkakilala na rin kayo. Pero sa tingin nyo, sino yung pinaka-threat sa inyo? Maliban sa sarili nyo, syempre.
And biggest competitor. People, biggest threat ko po silang lahat po. Isa lang. Biggest threat ko po is... Hi, JC. Biggest threat ko po si JC. Opa. Hello po. Ayun po, just like what Mish said po, lahat po kami threat po, and also the judges po, threat din po sila sa akin. Pero for me po, personally, I see this person as a very good competitor. And hi Miguel. Miguel, Sabi ni it's Miss Miguel. Christine, bakit parang kasalanan ko? Thank you so much. It's fine. Luigi. Lahat po talaga sila threat po for me kasi they're all so good po talaga, very talented and they'll shine like a star. Pero ang pinaka natatratan po ko is kay Miguel. He's very good. Okay. Jamie. Ang pinaka natatrap po ako siguro si JC din po. Kasi ang galing po niya talaga sa ano po namin, workshop. Ikaw naman, JC. Sino naman yung biggest threat mo amongst all of you guys? It's fine, it's fine. Okay. Okay, for me po, lahat po sila magaling po. Pero para sa akin po, ang biggest threat ko po ay si Miguel din po. Kasi napakagaling niya po talaga. Okay. Good. Si Miguel. For me naman po, siguro yung, hindi pala siguro. Threat talaga siya sa akin, wala umpisa pa lang guys. Si si Miguel po. Kasi, banggaling niya. Banggaling niya talaga. Banggaling talaga niya. Parang nasusumbong sa atin si Kurt na. Yeah, Calvin. Ako naman po para maiba. Si Kurt po, siya po ang pinaka-trend para sa akin kasi nakita ko po paano siya mag-acting talaga. Nakita ko po paano siya, pag nagpa-practice pa lang kami all out talaga. Okay, and of course, Miguel. Ayun po, teka, guys, walang personal. Parang kinakabahan na. Sa akin naman po, threat ko po kasi nakikita ko po sa kanya yung isang star rin po. Kuya Calvin po. Okay. And kay Miss Christine, as a talent search product, anong masasabi mo para sa mga ating finalists? Anong masasabi ko? Well, enjoy niyo yung process and know that hindi nyo kalaban yung isa't isa. Ang kalaban nyo yung sarili nyo. Yun yung biggest enemy inside. The demon inside, you have to fight it through prayers and faith and also always stay humble. In the business kasi, you stay longer if your feet is on the ground. I've learned it the hard way. So love the process. And kasi ang bilis lang eh. Mamaya adult na kayo, di ba? Like me, it's really quick. So enjoy it. And just be true to yourself. Huwag kayong magagaya. Yun lang. There you go. Maraming salamat po. Beautifully said, everyone. Next, we have a TikTok content creator, Jezreel Ali. Hello po. Dito po ako sa likod. And, sa mga ganitong, hello po. Hey guys, congratulations. Yan. Ito yung mga feature stars natin. Wow. So sa mga ganitong reality competition, kadalasan kasi gusto lahat na i-showcase yung strengths nila. And that's completely understandable, di ba? So, pero kanina may isang sinabi si Miss Christine Reyes dun sa VTR na sabi niya, isa sa mga hinahanap niya sa next big star is yung authenticity. Someone who doesn't feel the need to show off. So, and someone siguro na was willing to embrace his or her weaknesses. So with that in mind, what's one weakness or flaw that you have but you think could actually become your advantage in this competition?
Let's start with you, Miguel. So, thank you po sa question. For me po, yung, siguro po yung weakness ko is my own thoughts. Yung pag-overthink ko po sa gagawin ko. Kasi, sobrang, kagaya po na sabi ni Miss Christine kanina, yung kalaban po talaga namin is yung sarili namin. And kapag kalaban mo yung sarili mo, mahirap po talaga ibigay kung ano yung gusto mong ibigay, mahirap ibigay yung best mo. And yeah, for me po yung weakness ko is yung mga bad thoughts ko sa sarili ko, yung mga pag-overthink ko po. Pero siguro po magagamit ko po yung mga sobrang pag-overthink ko sa paggawa ng creative imagination at sa pag-improve po ng aking mga skills. So ayun po. Salamat. Ako po siguro yung weakness ko, yun rin po. Same thing with Miguel. Yung pag-overthink. And pero I'm still learning to trust the process and just enjoy the moment. Sa akin naman po, ang weakness ko po is yung pressure po. Kasi since start pa lang po ng competition po, nagkaroon na po ako ng pressure sa sarili ko, like, kailangan kong galingan, kailangan kong, like, alam mo, magpakitang gilas ba, ganun po. Pero like, gagamitin ko po yun as advantage din po kasi ipapatunayan ko sa sarili ko na mali ako. Yeah. Papatunayan ko po na kaya ko pong talunin po yung kung ano man po yung nabubuong senaryo po sa isip ko po. Tapos go with the flow na lang po talaga. Opo. Positive. Positive. Okay po. Para sa akin naman po, ang weakness ko po is pareho lang din po sa kanya. I offend, lagi pinapressure po yung sarili kung anong gagawin, anong gaganyan. Pero ang nagiging advantage ko naman po, pag nasa practice na po kami or actual, nawawala po siya, nagiging normal po yung nalabas sa akin, nawawala po yung mga negative things sa isip ko po. Ayun po yung para sa akin po nagiging advantage ko. Yung negativity ko naman po is, yung weakness ko, sorry po. Negativity ko. It's okay, it's okay. Yung weakness ko po, siguro is yung pagiging negative po yung thoughts ko about sa ginagawa ko po. Tapos lagi kong kinakabahan nung una. Pero habang tumatagal naman po, unti-unti ko na pong pinaniniwalaan yung kakayahan ko po. At nagkakaroon na po ako ng confidence. Everyone has weaknesses po, and my weakness is being a perfectionist. I overthink too much, and I think it's not totally a bad thing. It's a good thing din po, but just not too much. Kasi anything too much po is a bad thing. And also rin po, yung tulad po na sinabi ni Kirk, same lang din po, yung pressure din po. Since social media content creator po ako, syempre po, very interested po yung mga tao sa side ko po ng pagiging artista kasi funny-funny lang po ako online. So, nakakakaba po, nakaka-overwhelm. But, I should use it po in a positive way. Dapat po, gawin ko po yung drive para po mas ma-motivate ako and para mas gawin yung best. Thank you. Hello po again. I believe po yung weakness ko po, it would be pressure rin po. Kasi po every time na may competitions po akong sinasalitan, I tend to overthink. Kinakabahan pa rin po ako hanggang ngayon. Pero something about Nina, hindi po kasi nawawala sa akin yung mindset na pressure is my friend. I've become friend with the pressure itself po. Kaya po, kahit kinakabahan po ako, and once I'm on stage po, game face on na po ako. Game face on. How about you, Vish? For me po, my biggest weakness for me is yung hindi ko po may tatago yung totoong sarili ko po. Kasi ewan ko lang po, nahihirapan lang po ako like parang takipin yung totoong personality ko. Kaya kung ano ako ngayon, yun na po talaga ako. At siguro ito yung advantage din sa akin kasi at least makilala niyo rin ako. Kaya authentic na yun. Yun lang po. There we go. Thank you. Thank you. Maraming salamat. I think hindi naman weakness yun. I think it's a superpower. Thank you so much, guys.
Next, we have from Pika Pika, Adam Laurena. Hey Adam. Hello po. Hi, thank you so much. So, question ko lang po sa judges. So, after this competition po, ano po yung inaasahan yung tahakin ng finalists, win or not, after this competition? Ano yung I-expect yung parang next step nila after this competition, win or not? next step nila after this competition? Direct, ikaw yan. Ano mo to? I am confident na bibigyan itong mga bata sa kaliwa namin, bibigyan ng opportunity ng Viva. Manalo man sila o hindi, lahat silang walo bibigyan ng opportunity ng Viva. Ang ina-expect ko, hindi nila sayangin yung opportunity. Ang ina-expect ko, kung ano man ang natutunan nila sa journey na ito, may apply nila, hindi lamang sa trabaho, kundi yun sa tamang perspective, tamang pag-iisip. Ang industriya, hindi yan sprint marathon yan Ang pagpasok sa industriya, ang pag-aartista hindi tungkol sa pagalingan sa unang trabaho. Ito'y patatagan di ba? Yung you learn bilang direktor, ang dami ko ng mga na-handle na artista. At ang kapasidad nila for growth, hindi pare-pareho Merong mga artistang slow burn, may mga artistang mabilis, parang rocket, tapos biglang nauubusan ng fuel after just a short while. Sana lahat ng pagkakataon gawin nilang learning opportunity at saka opportunity to succeed step by step. Okay, thank you po. Thank you so much. Okay, next we have another TikTok content creator, Pao Kanyam. Hello po. First and foremost, congratulations. And of course, the judges to the top 8 finalists. I would like to ask, of course, top 8 finalists. So as we all know naman, being the very first Viva's Next Big Star is really a big commitment, especially to Viva. Siyempre, pinagkatiwalaan kayo ng mga ating artista at mga director, mga judges natin. So for you, if you will win the very first Viva's Next Big Star, how would you convince the voters or the audience na tama or karapat-dapat kayo na manalo? And how about we start with JC first? Pakiulit ko ng question, sorry. Go lang. Paano mo makukonvince yung mga audience natin or yung mga voters? Siyempre, botohan din to. Susuportahan kayo nila. So, paano nyo makukonvince sila na karapat-dapat kayo na manalo for this first edition? Okay po. While in the competition po, makakonvince po namin sila in a way that na ginagawa po lagi namin yung best namin at pinapakita po yung full potential namin. And if manalo man po kung sino sa amin, dapat po after this, sa mga projects po, lagi po namin ibigay yung full potential po namin, yung mga full na kakayahan po namin para maging karapat-dapat po kami. Sa akin naman po, lahat naman po ng mga tao po may freedom naman po na mag-vote and kung sino po yung gusto po nilang manalo po talaga. But ang importante naman po dito is pinakita po namin kung ano po yung alam po namin, kaya po namin sarili namin. Kasi hindi rin naman po namin din mag-pretend po sa mga tao po para magmukhang ano mo po yung parang maging perfect po, ganon. So, sila na po bahala kung ano po, kung gusto po nila kaming i-vote po kasi lahat naman po kami dito na sa top 8 po is deserve pong makuha po kung makuha po yung big star po. Well, big star no? So, ayun po, bahala na po sila kaya lahat po kami deserving po. AKA positive. Yan lang yung sinasabi, positive. Ako naman po, I know na sa akin po kasi winning this title would mean the world to me. And kung sino man po manalo, talagang focus na po talaga ako, not on just winning, but giving my best performance. Yung po talaga ako nagpo-focus. Kasi doon, hindi lang po siya about sa kung sino nanalo.
sabi nga po ni Direk, kung sino po nakikita nila, it's not about kung sino pinakamagaling. Ito yung kung kanino nila nakikita yung star factor. Yun po. Thank you, Miguel. So, ayun po. Siguro po, honestly, it's up to the people who watch us po. Sila po magde-decide kung sino ang iboboto nila. Pero, if you'd ask me how can I convince the people to vote for me, basically by saying na pinapakita ko yung totoong ako, pinapakita ko na mahal ko ang ginagawa ko, pinapakita ko na kaya kong maging inspirasyon hindi lamang sa mga kaedaran namin, pati na rin sa future generation. Siguro makukonvince ko sila bilang pagtayo sa isang entablado at maging isang role model sa mga kabataan na katulad ko. Ayun po. Salamat. Beautiful. Thank you so much. Mish? For me po, honestly, until now, ayaw ko po i-take yung grand finals namin kasi mamimiss ko po sila and kapag grand finals na po kami, syempre may mananalo na. Baka pagkatapos ito, hindi na kami magpapansinan yan. Baka isa-snap na nila ako, tapos maiwan na ako. Tapos yan po. Siguro po for me, vote who you want to vote. May freedom po kayo, people. There's Pinoy freedom. So, kayo na po bahala. We trust you. We trust the Filipino people and siguro international. Please watch. I love the energy from Mish. Let's have you. Hello po. Can I answer this po a little bit more personal? Okay po. So, joining in this competition po, I did not join in this competition for my dream alone or for this passion of me to be here. Very personal po yung laban ko po kung bakit po ako nandito ngayon. It's not just that gusto ko pong manalo kasi pangarap ko po ito. Gusto ko pong manalo kasi gusto ko pong maka-inspire ng maraming tao. Lalo na po, yung mga katulad ko po na nangangarap, yung mga katulad ko po na bata pa lang po, alam niyo po yun na humaharap po kami sa salamin, tapos umaarte po kami. Gusto ko pong ipakita sa mga tao na kung kaya ko po, kaya rin po nila. And something about me po kasi kapag nag-perform po ako, ginagawa ko po yung best ko. Every single time po, palagi po ako nag-all out and hindi ko po sasayangin yung opportunity kung ibibigay po sa akin ito. At yun po, maraming salamat po. Thank you so much. Next, Luigi. Lahat po kami dito, nangarap po talaga na maging sikat na artista. And I think lahat po talaga kami may potential and lahat po kami may star factor po talaga. And for me po, the same with them, I also want to inspire people, hindi lang po through my social media, pero po as an actress. Kasi bata pa lang po talaga ako, nag-artista na po talaga ako. Pero ayun po, extra lang. Pero sobrang na-enjoy ko po talaga yung ginagawa ko. Kaya sa pag-join ko po rito sa competition, ina-enjoy ko po talaga siya and I love what I do. I'm very passionate and I'm willing to do anything para po sa dream ko. Thank you. Thank you. Last, we have Jamie. Ako naman po, sumali po ako dito. Hindi lang po para sa pangarap ko. Hindi para din po sa pangarap ng mami ko. Matulungan ko po yung mami ko. Kaya, tama naman po sila. Lahat po kami deserve pong manalo. Pero, yung audience na lang po yung magano po sa amin. Kung sino po yung karapat-dapat kasi nakikita naman po nila through reality show po. Thank you so much. Yes. Thank you so much. And my next question is for Miss Christine Reyes. Miss Christine, kasi alam naman natin na hindi lahat naman ay makakasama sa top 8, di ba? May mga elimination din na nagaganap dito. So, I just wanna know lang po your message sa ating mga stars din, mga aspirant din na wag paghanapan ng or wag ng loob. Yung feeling na
panghinaan ng loob na hindi Disheartened. makapasok sa top 8. Perfect. Kasi ako din, storya ko yan. Bilang nung nagsimula ako sa industriya ng show business, syempre kami yung first reality show sa buong bansa. So wala tayong idea, wala kaming idea at lahat ng tao kung anong mangyayari, paano ba to. So, syempre, ang nangyari nun, parang nagkaroon kami ng instinct na kalaban namin ang isa't isa. So, doon pa lang sad na yung simula kasi nakita mo na kalaban mo yung isa't isa. Pero hindi, mali pala. Sarili mo ang kalaban mo. So, ayun, going back to your question, huwag silang panghinaan ng loob. Kasi, I believe, katulad ko rin, na unang natanggal sa mga babae, it helped me to persevere. It helped me to look into myself, to grow, to what else I can do ba, to improve on myself. And I really, yung pagtanggal sa akin noon, na walang bumoto, parang ang sakit nun. So, I went through it also. Kinwestiyon ko, am I worthy? Bakit ganon? Parang may mixed emotions, of course. It was really painful going back na I was only 14 at that time. And they're the same. Like, ganon din ako nun ng kung anong pinagdadaanan nila ngayon. Pero, ang sa akin, it's not the end. It's not the end dahil nasa sa inyo pa rin yun, hawak nyo pa rin kung anong gagawin nyo para sa sarili nyo. Kung iti-take nyo ba to as a failure or iti-take nyo to as a step to grow better. It might be in the industry or outside the industry. It might be in a corporate world or in a, any kind of job. It's not the end. Yun lang, huwag kayong panghihinaan ng loob kasi ang bata niyo pa, ang daming pwedeng gawin. So, this is just the start of, your journey. Thank you, Christine. Isa ka sa mga makikinang ngayon from your batch. Yes. Thank you. Thank you so much. Okay, next, let's have from Lion Here TV, Richard Patikaw. Hi, Richard. Hello, congratulations sa ating top 8. Question ko lang kasi yung format nito may mga challenges pa, tama po ba? May mga challenges pang gagawin. So kayong top 8, ano yung kinakabahan kayo na gagawin yung challenge? Sa palagay nyo, doon kayo medyo ganun. Start tayo kay Mish. Mish, let's begin with you. Ano daw yung challenge na kinakabahan? Yes, Mish, that's how it is. For me po, I guess it's the part na we had to act it's a different type of character. It's a different character for me. Kasi very opposite po siya ng characteristics ko and ayoko po kasi spoil. Pwede po ba mag-spoil? Basta yung yung maging baliw yung babae. And siguro baliw naman po talaga ako pero hindi naman ganun kabaliw. Pero I think yan yung pinaka-difficult for me is when I'm trying to act something that I haven't really lived in that kind of life. Thanks, Mish. Alright, thank you so much. Hello po. For me po, na-challenge po ako dito sa part na to na kinailangan po kasi namin aralin yung character po na ipoportray po namin. And by this character po, ibang-iba po siya sa kung sino po kami. Kumbaga, we will step into someone na bibigyan po namin ng life, bibigyan po namin ng buhay. And for me po, ang pinaka-challenging part po is to balance emotions. Kung ano po yung tamang emotion na ilalagay namin,
ipapakita namin, nadagamahin po namin. For me po, yun po yung pinaka-challenging part. Same with them po, na-challenge din po ako sa character po na yun kasi sobrang difficult po niya i-portray and we have to do research po para tama po yung portrayal namin. And yun din po, pag-balance ng emotion kasi ang hirap po talaga eh. Kailangan sobrang intense po ng scene. So after po nung acting po na yun, nahirapan po akong kumalma nun kasi kailangan po talaga i-put mo yung sarili mo dun sa character. Okay. For me, na-challenge din po ako doon. Kasi mahirap pong umarte na hindi niyo pa po nararanasan yun. Ganun po. So, ang hirap po ibigay yung emotions, yung maging into character. Tapos kailangan po namin yung natatakot po kami na iba-ibang emotions po agad. So, ayun po. Thank you. Don't worry, we have another microphone over here. Okay na, Mish? Thank you. Good afternoon po. Thank you po sa question niyo po. For me po, na-challenge po ako dun din po sa character na yon kasi po, I did research po and dun po sa mismong scene na yon, talagang pinor ko po yung buong sarili ko doon. Kaya after the scene po, I had anxiety attacks po. Talagang tagal ko pong umiyak sa gilid. Kasama ko po sila, kinomfort po ako ng girls kasi po for the girls po yung challenge na yon. Ang tagal ko po bago kumalma, parang nag-breakdown po talaga ako sa gilid kasi hindi po ako makawala sa character na yun. Ayun po yung challenge para sa akin. Yes, Kurt? Nakatulog, sir. Ang challenge po sa akin is lack of experience pa po. Lalo na pagka yung scenario po, yung i-act po natin is hindi ko pa na-experience bilang 17 years old po. And yun po siguro yung pinaka nag-challenge po sa akin yung kulang pa po ako sa pag-adapt pa po more ng character, pag-internalize pa po, and yung kalaban sa sarili ko po na yung pagdududa ko po agad sa sarili ko, hindi ko pa po nagagawa po. So yun po yung challenge sa akin po. Thank you. Sa akin naman po, challenge po para sa akin dun sa challenge na yun. Ulit-ulit. Ang nahirapan po ako doon kasi own interpretation po namin ng script yun eh. Kung ano pong pagkaintindi namin, yun po yung kailangan namin i-act. So, hindi po pare-parehas yung way namin ng pag-act sa challenge na yun. Sa akin naman po, siguro, actually lahat naman po ng mga challenge na binigay sa amin, na-challenge po talaga kami. Ayun. Lahat po talaga kahit hindi man acting, kahit dancing, or kahit ano yun, na-challenge po talaga ako personally. And yes, lahat nakaka-challenge. And siguro, dagdag ko na lang, isa sa mga nakaka-challenge siguro is yung paano mo magagawang mapamahal sa'yo yung mga audience na tumitingin sa'yo. Paano mo ma-impress hindi lamang yung mga judges, kundi yung mga taong nanonood sa inyo. Siguro po, doon po siguro ako na-challenge. Yun po. And pahabol na lang, for sa ating walo pa rin, sa tatlong mga judges natin, kanino kayo pinaka-natakot? Nakapagbigay sa inyo ng kaba. Ayan, sige, isa-isa tayo. Ayun, to be honest po, lahat po eh. Isa lang daw. Siguro po, without any reason, no context. No Sino, kanina, kayo natakot daw. Si Direk. Dalawa yan. Siguro po, Christine? Direk Mac po. Direk Mac. Gets naman. Okay. Ako po si Direk JPN.
Si Miss Christine po. Gusto niyo po sabihin ko po? Hindi po, kasi nga po, knowing na matagal ka na rin po sa industry po and syempre po may expectations na rin po and nakakatakot po kasi pagka tumitingin po ako sa inyo parang pag tumitingin po kayo parang tangahan na dinadasyo mo kami. Pero hindi naman po yun ang bad way po. Hindi lang po, kinabahan na ako bigla. Sabi ni Christine, kasalanan ko na naman. Para sa akin po si Direk Mac din po. Kailangan ko po ba explanation? Wag na po. Gets na naman. Gets na. Yes, how about you, David? For me po, si Miss Christine po. Okay, Aluji? Si Direk Mac po. Okay, Ina? Explain ko ba? Okay po. Okay po. For me po, si Direk JPL. Okay. Yes, Mish? Same po, si Direk JPL po. Okay. Thank you. Congratulations sa inyo. That's interesting, yung mga sagutan nila. Pero next, let's have from Writer PH Studios, si Jojo Panaligan. Hi, Sir Jojo. Hello. Question ko kay Christine. Christine, agree ka ba sa mindset ng mga contestants na everyone deserves to win, I'm friendly to everyone, or dapat ba when you join a competition, you're in it to win? Or, kumbaga, di ba they say the nice girl or nice guy doesn't get kung sino man yung nililigawan niya. Ano yung mindset mo pagdating sa ganyan? Well, honestly, I agree to them na this is not against the competitors. And the same thing that I said kanina, sana na natutunan namin noon na ang kalaban namin dito ang sarili namin. So yun lang sinasabi ko rin sa kanila. Kasi, yun nga, sinabi ko rin kanina na I learned it the hard way na, you know, it's yourself. Hindi ko ano yung ibibigay niya at ng isa. Kumbaga, ikaw, ano yung ibibigay mo? At dun ka kakapitan ng mga tao. Dahil yun nakapag-resonate sa kanila, naka-connect sila sa'yo. Kasi lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay eh. At kung ano yung pinagdadaanan mo, alam mo yun, may mga taong may parehong journey with you. So that's why I'm saying, be authentic. Kasi kung manggagaya ka lang, it's not real. You can't keep it. You can't keep up with it. So, yeah, about the nice guy, Doesn't get the girl. I mean, I don't know, iba to eh, competition to eh. I still believe na, and at the end of the day, ang mananaig pa rin ay yung goodness mo sa sarili mo at yun ang maaalala sa'yo. At ako, bilang bata rin ako noon, minsan mapusok ka pag bata ka, matetempt ka na kung ano lang ang ibigay sa'yo ng mga tao around you, you will succumb to it. But I learned that, no, be yourself. If it doesn't suit you, if they given you advice, or you say this para pag-usapan ka, it happened to me many times. And then, pinagsisihan ko. The audience doesn't know na, oh, it was finid yun sa akin eh. I was fed. Diba? So, masisisi mo ba? Kilala ba ng tao nagsabi sa'yo at sasabihin mo sa mga tao, sinabi niya yun sa akin eh, hindi. So, my perspective is different. I still want them to hold their value, their character, and, you know, and be better person. Beyond the competition kasi. Ang mindset dapat. Okay, my last question. What struck me the most kanina sa sagot nila is may isang sumagot, I think it's Miguel, na personality. Personality ang ipapakita niya. Ikaw ang tagal mo na sa industry, Christine. Do you believe na pag mahal ka na ng tao, sila na mismo ang magtataas sa'yo, kaya ka nilang patawarin kahit ano pang pagkakamali mo dahil mahal ka na nila. At na-experience mo ba yun sa karera mo? As an example to them, that first, people should love you.
Oh, yeah, given na po yun na dapat mahalin ka ng tao. Pero at the same time, dapat yung pagmamahal sa'yo ng tao ay yung totoong ikaw. Hindi yung nagpapanggap ka lang sa mata ng mga tao. And then behind the camera, you're a different person. Authenticity. Doon tayo babalik. Thank you. Thank you po. Beautiful. Maraming salamat po, Sir Jojo. Next, let's have our Philippine star, Miss Dolly Ann Carvajal. Hello. Dolly. Ka-text ko kanina si Hazel. Anyway, matanong ko lang, what has fame taught you so far? Parang beauty pageant question. What has fame taught you? Fame. Yeah, what does fame taught me? A lot of things, a lot of things. Fame can blind you. That's why you have to stay grounded. Fame can take you anywhere. And don't let it blind you lang with the worldly things. Kapit ka pa rin sa kung anong totoo. Kapit ka pa rin sa mga taong truly cares for you and not the people who just say yes because you're famous. Mahirap kasama ang mga taong laging yes lang ng yes sa'yo. Diyan delikado. So, if you're famous, be thankful, but at the same time, huwag kang magbabago. Magbago ka for the better. Yan, makinig kayo. Kayo man. Thank you. And for Direct Jason and Direct Ma'am, ano mas may gravitas dito? Yung votes nyo o yung sa online? O yung sa subscription? Or pareho lang? Ay, hindi ko alam ang allocation ng ano raw mas mabigat. Ano ang percentage ng judges votes sa people vote? 70% daw sa judges, 30% sa online votes. So how would you defend yung baka sabihin ng ibang tao, mas may advantage yung maraming pambili ng subscription na contestants? How would you react to that? Mag-react. Lagi namang may ganun eh. It's a fact. It is what it is. Pero malaking bagay lagi. Minsan lumulusot yon yung mga boto, di ba? Pero madalas ang nananalo yung talagang deserving. Pero be that as it may, at least ito 70% ang mga boto. Ito lang yung gusto kong sabihin. They really went through the challenges and we really scrutinized each challenge and we talked about it. And I will guarantee you, these 8 kids know what they're doing. And a bunch of them, maybe 3 or 4, are really, they have the makings of being really fantastic actors. Looking at them now, napaproud nga kami ni Christine, nagbubulungan kami kanina, tama ang choice natin sa 8, no? Kasi hindi sila dapat 8 6 lang dapat sila eh. Inilaban namin na the 8 deserve to form sila yung pagpipilian ng isang mananalo. Kasi ang feeling namin, kung 6, parang masu-short change yung 2 pa na we felt, deserving din mapunta sa 8. Thank you. I want Direct JP. Ayun, agree din ako kay Direct Mac na act of life yun. Siyempre yung iba, meron talaga silang means para pa-vote yung mga tao. Pero ako sa observation ko kasi sa mga ibang reality show in the past, once nakuha mo talaga yung taong bayan, taob yung mayayaman. Kasi sila talaga, di ba? Talaga magiging all out yung support nila sa iyo. Makuha mo yung masa. Yes. Thank you very well, sir. Thank you. Maraming salamat po, Ms. Dolly. And last but not least, we have another TikTok content creator. We have Ian Lee Australia. Hi, good afternoon. Congratulations sa top 8 pala. My question is for the top 8. Marami kayong mga pinagdaanan ng mga workshops and different activities. Siguro this is for everyone. Ano yung workshop or specific na ginawa nyo na pinaka nakatulong sa inyo to have kung ano yung skill set nyo ngayon, ano yung ginawa nyo
or anong specific activity all throughout this season yung pinaka tingin nyong nakadagdag sa current skill set niyo? Ayan, let's start with JC first. For me po, ang nakatulong po talaga sa akin is yung acting workshops po. Kasi simula bata pa lang po talaga ako, gusto ko na po talagang mag-acting. Pero wala po talaga akong naging parang opportunity po na makapag-act. Kaya nung nagkaroon po kami ng acting workshops, talagang tuwan-tuwa po ako, naturuan po ako ng tamang lagay ng emosyon, kung ano pong tamang gawin. Kaya ayun po, doon po talaga ako natuto at doon po ako nag-improve. Thank you po. Ano po ulit Sa mga pinagdaanan yung workshops, alin doon yung pinaka nakatulong sa'yo when it comes to your current na skills? Sa mga nagdaan po na workshop po namin, ang pinaka nadala ko po until now is yung pagiging attentive. Nalimutin ko. Ano po? Siguro ayun po, yung pagiging attentive po kasi yung tinuro po sa amin ni Sir Rolly po yung pag-mirror po ng movements and yung pagiging active po kahit na hindi po kayo yung gagawa po nun. Magagawa niyo po siya by watching po kasi pwede pong mapasa na sa yung gagawin po eh. So kailangan po laging attentive po tayo and dapat present po and may presence of mind po. Ayun po. Thank you. Thank you. Ako po yung kay Sir Rolly din po. Natutunan ko po na yung nga po, acting is reacting. Kasi minsan po, pagbasahin mo yung script, may dialogue. Minsan alam mo na yung sasabihin ng isang kasama mo, parang mapapareact ka na mas maaga. Yun po, dapat kung kailan mo mararamdaman yung sinabi niya, doon ka lang mag-react. Thank you. Sa akin naman po siguro lahat ng mga pinagdaanan namin with Coach Rolly, Coach Jonathan, and lahat po talaga nakatulong sa amin. But if I were to choose one po na na-experience ko, masasabi ko po yung pinaka nakapag-help po sa akin, which is yung nag-shoot po kami with Direct JPL po. Ayun, dahil sa kanya ko po natutunan yung, bago po kasi kami mag-start ng taping, ng shoot namin, tinanong niya po kami kung ano sa tingin mo ang objective ng scene na to. Kumbaga mahalaga po kasi na alam mo kung ano yung pinaparating mo sa mga tao. Alam mo dapat kung ano yung gusto mong ma-feel ng mga tao na nanonood sa'yo. And siguro po, hanggang ngayon po, dala-dala ko po yun sa dibdib ko. Yun po. Thank you. Let's have Mish. For me is, we went through a lot of trainings and workshops with Sir Rolly and si Coach Jonathan po, and they taught us a lot of things like yung mga Meisner's technique, method acting, or yung Stanislavski's. There's a lot of different methods that we were introduced to, and for me, I think that a lot of actors start to understand what these methods are, and it's really important for us to also know these as we are also starting actors. So yun po. And I think yun po yung pinaka-nagtatak ko sa akin kasi it gives me an idea how hard it is to act, how hard it is to start acting, and how big you have to understand to really improve yourself. Thank you. Hi po once again. For me po, lahat po kasi ng workshops po na napagdaanan po namin, hindi po naging madali po for all of us. But we believe po that it was all worth it. Pero yung nanibaba po sa akin is yung workshop po namin with Direct Jonathan Orinio po. Kasi po may pagkamaliit po yung mata ko, sinasabi po sa akin ni Direct Jonathan po na kapag umiiyak daw po ako or kapag smile po ako, may tendency po na nagchichinita po yung mata ko. Ayun po. And he told us po na ayun po, yung emotions po kasi hindi lang dapat naririnig o hindi lang dapat nakikita. Dapat po sa mata po lumalabas. And I believe po, yun po yung pinakamahalagang lesson po na natutunan ko from all the workshops po. Kasi if you're acting, dapat maramdaman po ng mga manonood kung ano yung mensahe. And by watching you, dapat po nakikita po yun sa mata.
Ayun po, thank you. Thank you. I learned a lot po sa workshops po namin. Like, nung sumali po ako rito, di pa po masyadong man. Pero ngayon po kung i-compare nyo po yung ako dati, tas ngayon, sobrang laki po naging improvement ko. Like, nag-level up ako ng super duper. And ang nadala ko po talaga, yung pinaka-naalala ko po talaga is yung acting workshop po. Kasi yun po talaga yung na-enjoy ko po talaga eh, kasi gusto ko po maging artista. Yung kay Direk Jonathan po, yung sa power po ng eyes, and then also po yung put yourself sa shoes ng character mo. Kasi hindi po na-invento po yung feelings eh. Dapat you don't act it. Dapat po, i-feel mo po talaga para po maramdaman po ng audience po yung emotion. Kasi nafe-feel po nila yan eh kung totoo po ba yung nararamdaman mo. And kasi po, I tend to overact po talaga. Kaya sobrang naka-help po yun na maging natural yung acting. Thank you po. Thank you. Kaya ba ng dalawang mic? During the workshop po, kada nag-workshop po kami, ang dami po nilang ni-introduce sa amin na technique. Talaga pong binibigay po nila sa amin yung mga natutunan po nila Direk Jonathan po, Direk Rolly, kung ano po yung mga nakuha po nila throughout the years sa industry po. Ang tumatak po sa akin doon is yung sinabi po ni Direk Jonathan na good acting is not acting. Na hindi po basta dapat na a-acting ka na lang, hindi nyo po nilalagay yung sarili nyo sa sitwasyon na ina-acting nyo. And then yung sa emotions po, hindi lang po puro facial expression, nandun din, makukuha mo din yung audience mo through yung tone ng kung paano mo siya sabihin yung script mo. Ayan. Thank you so much. Yun ang question. Congratulations. Thank you so much. I guess that wraps up our Q&A session. Palakpakan naman natin lahat, guys. Ang mga nagtanong at sumagot